King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1151. Nakamamanghang pagbabago ng mga pangyayari. Zhao Fang, sumali ka sa grupo ko at makinig sa mga utos ko. Ang third elder ng Blazing Fire Golden Ship Race ay may mapagmataas na ekspresyon. Hindi rin nagustuhan ng iba pang miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race si Zhao Fang. Sino ka sa tingin mo? Umungol si Zhao Fang na may malamig na ekspresyon. Ang dagandong na ito ay agad na natarante sa third elder, at ang iba pang miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race sa malapit ay tumingin kay Zhao Fang nang may pagtataka. Ang third elder ay may galit na galit habang nakatingin kay Zhao Fang, ngunit ang kanyang puso ay nanginig nang makita niya ang mga mata ni Zhao Fang. Sa sandaling ito, naramdaman ng third elder na siya ay natatakan sa yelo. Ang kanyang kaluluwa ay ganap na pinigilan ni Zhao Fang, at siya ay nakatayo doon, natigilan, na para bang siya ay likas na yumuko sa harap ng kapangyarihan ni Zhao Fang, ngunit hindi nagtagal ay nag-react siya at galit na tumingin kay Zhao Fang na may nahihiyang ekspresyon. Gaano kalakas ang loob na saktan ako? Ako ang third elder ng Blazing Fire Golden Ship Race. Umungol si third elder. Talagang naglakas loob si Zhao Fang na hiyain siya sa harap ng iba pang mga angkan ng Blazing Fire Golden Ship Race. Kung hindi dahil sa katotohanang nagsimula ng umatake ang Black Tongue Lizard Race, inatake sana ni third elder si Zhao Fang. Ang iba pang mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race ay tumingin kay Zhao Fang na may higit na pagkasuklam. Napakahina ngunit napakayabang. Makikita niya kung ano ang darating mamaya. Ang mga clansmen ng Blazing Fire Golden Ship Race ay tinalakay si Zhao Fang sa harap niya mismo. Gusto ba ninyong dalawa na mapatay ng Black Tongue Lizard Race? Nagsalita ang First Elder sa sandaling ito. Ang Black Tongue Lizard Race ay umaatake ngayon, ngunit malapit nang makipaglaban sina Zhao Fang at Third Elder. Ang Blazing Fire Golden Ship Race ay orihinal na hindi tugma para sa Black Tongue Lizard Race, kaya iyon ay pagpapakamatay lamang. Hahaha, ang daming mga tanga. Nag-aaway pa kayo sa isa't isa sa ganitong oras. Isang Dark Armored Demigod ng Black Tongue Lizard Race ang tumawa sa hangin. Boom! Pang! Ang naka-dark armored na lalaki ay naglazlas gamit ang maitim na talam sa kanyang kamay at nagpakawala ng isang nakakagulat na suntok. Kasabay nito, ang iba pang miyembro ng Black Tongue Lizard Race ay sumalakay din. Boom! 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 Napuno ng hangin, apoy, at kidlat ang kalangitan. Para bang dumating na ang Doomsday at dumudurog patungo sa Blazing Fire Golden Ship Race. Ipagtanggol. Ang lahat ng miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race ay nag-circulate ng kanilang sacred power para harangan ang barrage na ito sa ilalim ng utos ng First Elder. Salungat na pag-atake. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni First Elder. Ang First Elder ng Black Tongue Lizard Race at ang ilan pa nilang miyembro ay hindi pa nakakarating. Ang kabuoang lakas ng labanan ng Blazing Fire Golden Ship Race ngayon ay bahagyang mas mataas kaysa sa kanilang kalaban, kaya ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa Blazing Fire Golden Ship Race na maka-counterattack. Sa sandaling kumilos ang First Elder ng kalabang puwersa, ang Blazing Fire Golden Ship Race ay kailangang pumunta sa depensiba. Ang First Elder ng Blazing Fire Golden Ship Race ay nakatuon sa First Elder ng Black Tongue Lizard Race habang ang iba ay umatake. Patayin. Patayin ang lahat ng mga bastos na ito. Ang Blazing Fire Golden Ship Race ay nakinig sa utos ng First Elder at agad na kumilos sa sandaling ibinigay ng First Elder ang utos. Hihihi, hayaan mo akong harapin ang mga reinforcement ng Blazing Fire Golden Ship Race. Hinanap ng mga mata ng Dark Armored na lalaki ang figure ni Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, ang buong dahilan kung bakit sila pumunta ay upang subukan si Zhao Fang. Shoo! Isang kidlat ng iskarlata ang kumikislap sa harap ng lalaking nakabaluti. Ang bilis. Nagulat ang lalaking Dark Armored. Ang bilis na ipinakita ni Zhao Fang ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng isang tao sa huling yugto ng Mystic Light Realm. Ang mas ikinagulat ng Dark Armored na lalaki ay si Zhao Fang ang direktang tumatakbo sa kanya. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, iisipin ng lalaking Dark Armored na si Zhao Fang ay isang idiot, ngunit isang pakiramdam ng pagkabalisa ay lumitaw sa kanyang puso sa sandaling ito. Sa kabilang banda,
Ang mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race ay tumigil din nang tumingin sila kay Zhao Fang. Isang dalubhasa sa Mystic Light Realm na nakikipaglaban sa isang demigod, hindi ba ito ay katulad ng panliligaw sa kamatayan? Ang taong ito. Naging malungkot ang ekspresyon ng First Elder habang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Siya ay orihinal na nagpaplano na labanan ang Dark Armored na lalaking ito ng personal, ngunit si Zhao Fang ang unang nakarating doon. Black Demon Force Sky Slash. Isang itim na Mystic Light Sacred Power ang lumitaw mula sa lalaking Dark Armored. Whoosh! 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 Ang Dark Armored na lalaki ay naglaslas gamit ang mahabang talam at nagpakawalan ng ilang matalim na laslas na bomb alot sa pigiran ni Zhao Fang. Physical Force Lightning Domain. Pinaikot ni Zhao Fang ang kanyang Earth of Wind Lightning at pinaandar ang kanyang Sacred Lightning Body. Boom! 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 Isang mabigat at madilim na domain ng kidlat ang kumalat mula sa katawan ni Zhao Fang. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ng kidlat at pisikal na puwersa ay sum-iris sa lahat ng nasa malapit at natakpan din ang Dark Armored na lalaki. Ano? Naramdaman ng Dark Armored na lalaki ang kanyang bloodline at sacred power churn, na para bang ito ay lalabas anumang oras. Ang kalapit na espasyo ay napuno ng mabigat na kidlat na pumipigil sa kanyang kapangyarihan. Whoosh! Agad na lumitaw si Zhao Fang sa tabi ng Dark Armored na lalaki, pinakawalan ang bloodline power sa loob ng kanyang hintuturo, at sinaksak habang pinagsasama niya ang kapangyarihan ng Physical Force Lightning Domain dito. Napakalakas! Sinaunang bloodline na kapangyarihan. Nayanig ang puso ng lalaking nakabaluti. Ang sinaunang bloodline aura na nagmumula sa daliri ni Zhao Fang ay ganap na pinigilan ang kanyang sariling bloodline na kapangyarihan at naging sanhi ng kanyang katawan na likas na manginig. Pang! Isang maliit na butas ang lumitaw sa dibdib ng lalaking nakabaluti. Isang malakas na pag-agos ng pisikal na puwersa at kidlat pagkatapos ay sumabog at nilamon ang lalaking nakabaluti na maitim. Boom! Bam! Ang katawan ng Dark Armored na lalaki ay nahati sa dalawa habang ang kanyang baywang ay nawasak ng daliri ni Zhao Fang. Ang itaas at ibabang bahagi ng Dark Armored na lalaki ay pinaso na itim at nawala ang kanilang life force. Whoosh! Isang maitim na Yuan Soul ang tumakbo sa di kalayuan. Paano ito posible? Ang brat na iyon ay dapat na isang True God expert. Nagulat ang lalaking nakasuot ng Dark Armored. Sa isang galaw lang, nawasak ang kanyang sacred body. Ito ay isang bagay na tanging mga dalubhasa sa True God ang makakagawa. Ano? Yung taong brat. Sa kabilang banda, nanlalaki ang mga mata ni Bao Li habang nakatitig kay Zhao Fang. Sigurado siyang tama ang nakita niya. Isang demigod ang natalo ni Zhao Fang sa isang galaw lang. Ang isang bagay na tulad nito ay nangyari lamang sa maalamat na 5-star power. Ang 5-star power na namuno sa tuktok ng Ancient Desolate Realm of Gods ay nagpalaki ng pinakamalakas na henyo ng Fan Universe, at sila lang ang may kakayahang agad na talunin ang isang taong may mas mataas na cultivation. Gayunpaman, imposible para sa isang walang katulad na henyo ng isang 5-star na kapangyarihan na lumitaw sa teritoryo ng isang maliit na puwersa sa Ancient Desolate Realm of Gods. Paano ito posible? Hindi lang ang Black-Tongued Lizard Race ang natigilan. Ang mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race ay nagulat din. Tinitigan ni Third Elder si Zhao Fang at nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Hindi katakataka na ang Patriarch ay magpadala ng gayong tao. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang First Elder at nagpakita ng isang mahinang ngiti. Batay sa pagtatanghal ngayon, si Zhao Fang ay halatang may lakas ng isang rank 1 True God. Sa puntong ito, tiyak na matatalo ng Blazing Fire Golden Ship Race ang Black-Tongued Lizard Race. Mayroon silang isang eksperto sa antas ng True God sa kanilang panig, at ang kaaway ay nawalan ng isang demigod. Ang kanyang interspatial na dimensyon. Nakalak ang kaliwang mata ni Zhao Fang sa Yuan Soul na sinusubukang tumakas. Matapos masira ang kanilang pisikal na katawan, kadalasang dinadala ng Yuan Souls ang kanilang interspatial na dimensyon sa kanila, tulad ng kung paano inimbak ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang mga mapagkukunan sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata bago kumuha ng bagong katawan. Noong orihinal na natalo ang True God Tianfa, kinuha din niya ang kanyang interspatial na dimensyon sa kanya kung hindi ay hindi siya makakabawi ng ganoon kabilis. Whoosh!
Isang purple and gold na bola ng kidlat ang nabuo sa kaliwang mata ni Zhao Fang at nagradiated ng nakakagulat na eye intent. Tribulation Lightning Eye Flame. Boom! Isang maitim na purple na bola ng nagninangas na mga simbolo ng God Tribulation Lightning ang sumabog sa itim na Yuan Soul. Arg! Sumigaw ang Dark Armored na lalaki habang ang kanyang kaluluwa ay nagsimulang manghina. Hindi maganda. Ang ekspresyon ng Black-Tongued Lizard Race's First Elder ay kapansin-pansing nagbago nang siya ay agad na sumugod kay Zhao Fang. Alam niya na hindi siya ang kalaban ni Zhao Fang batay sa lakas na ipinakita ni Zhao Fang, ngunit ang kailangan lang niyang gawin ay harangan si Zhao Fang saglit at iligtas ang lalaking nakasuot ng Dark Armor. Pagkatapos ng lahat, ang mga demigod ay mga dalubhasa sa mga apat na bituin na kapangyarihan at naapektuhan ang kanilang pagtaas o pagbagsak. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Ipinalibot ni Zhao Fang ang Fire of Wind Lightning at itinulak ang kanyang palad. Boom! Boom! Pang! Isang higanteng iskarlate gintong palad ng kidlat ang bumaril pasulong at tinatakan ang mga landas ng paggalaw na maaaring daanan ng First Elder ng Black-Tongued Lizard Race. Kasabay nito, naabutan ni Zhao Fang ang Yuan Soul ng Dark Armored na lalaki at nagpakawalan ng isa pang soul attack. Pang! Ang Yuan Soul ng Dark Armored na lalaki ay nawala sa langit at lupa, at inalis ni Zhao Fang ang kanyang interspatial na dimensyon. Ang larangan ng digmaan sa pagitan ng dalawang lahi ay patay na tahimik. Isang demigod ang namatay ng walang anumang pagtutol. Sa sandaling ito, ang mga mukha ng mga miyembro ng Black-Tongued Lizard Race ay pumuti at ang kanilang mga buto ay nanlamig. Mula sa kanilang pananaw, ang Blazing Fire Golden Ship Race ay karaniwang may isa pang eksperto sa True God ngayon, kaya wala silang pagkakataong manalo. Tumakbo. Agad na umatras ang mga natitirang miyembro ng Black-Tongued Lizard Race. Umalis. Kaagad na nagutos si Bao Li, at ilang daang miyembro ng Black-Tongued Lizard Race ang itinapon ang kanilang sandata. Ang mga samsam ng digmaan mula sa isang demigod ay hindi sapat. Isang pares ng iskarlata na pakpak ng kidlat ang lumitaw sa likod ni Zhao Fang. Shua! Si Zhao Fang ay naging isang iskarlata na kidlat at sumugod patungo sa First Elder ng Black-Tongued Lizard Race. Kayong mga tanga! Manunood ka na lang ba? Napatingin si Zhao Fang sa mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race. Patayin! Habulin mo sila habang tayo ay may kalamangan. Nakabawi ang First Elder mula sa pagkagulat at agad na nagutos. Tumaas ang moral ng mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race habang hinahabol nila ang mga kalaban. Tao, huwag kang masyadong maangas. Alam ng First Elder ng Black-Tongued Lizard Race na hindi siya ang kalaban ni Zhao Fang at agad na sinubukang tumakas. Heaven-piercing finger. Ang kanang hintuturo ni Zhao Fang ay naglabas ng isang sinaunang bloodline na aura at isang surge ng Wind Lightning Sacred Power. Whoosh! Isang iskarlate gintong liwanag ang bumaril sa hangin na may nakakatakot na kapangyarihan ng Wind Lightning. Bam! Isang butas ang lumitaw sa kanang balikat ng First Elder habang sinusubukan niyang tumakas, at tumalsik ang dugo. Kasabay nito, mas maraming iskarlate gintong liwanag ang nagpatuloy pasulong at napatay ang dalawang Sacred Lords ng Black-Tongued Lizard Race. Sa isang pag-iisip, inalis ni Zhao Fang ang kanilang mga interspatial na dimensyon. Gago, ang brat na ito. Ang First Elder ng Black-Tongued Lizard Race ay may sobrang pangit na ekspresyon. Si Zhao Fang ay mas mabilis kaysa sa kanya, ngunit sa halip na tumuon sa kanya lamang, pinatay ni Zhao Fang ang iba pang miyembro ng Black-Tongued Lizard Race ng sabay-sabay. Sa ilang sandali lamang, napatay ni Zhao Fang ang halos 20 eksperto sa Mystic Light Realm. Sa tingin mo saan ka tatakbo? Sa sandaling ito, humabol ang First Elder at Third Elder ng Blazing Fire Golden Ship Race. Malinaw na alam nila na ang pagpatay sa mga nangungunang eksperto ng Black-Tongued Lizard Race ang susi sa pagpapahina ng kanilang lahi sa pangkalahatan. Tumabi ka, siya ang aking biktima. Tumingin si Zhao Fang kay First Elder at Third Elder at umungol. Tinulungan niya silang lutusin ang panganib sa pagkakataong ito, ngunit dumating sila upang kunin ang kanyang mga samsam sa digmaan. Ikaw. Galit na galit ang ekspresyon ng Third Elder at gustong magmura, ngunit kailangan niyang pigilan ang sarili. Puntahan natin ang iba pang miyembro ng Black-Tongued Lizard Race. First sabi ni Elder.
Sa sinaunang Desolate Realm of Gods, lakas ang lahat. Si Zhao Feng ay minamaliit ng lahat kanina, ngunit ngayon, walang nang ahas na labanan siya. Ano? May tiwala ba siya na kaya niya akong patayin mag-isa? Ang First Elder ng Black-Tongued Lizard Race ay nagulat, at nagsimulang lumitaw ang malamig na pawis. King of Gods, Kabanata 1152. Pagpatay sa lahat. Ano? May tiwala ba siya na kaya niya akong patayin mag-isa? Ang First Elder ng Black-Tongued Lizard Race ay nagulat, at nagsimulang lumitaw ang malamig na pawis. Ang pagkatalo at pagpatay sa isang tao ay ganap na magkakaibang mga konsepto. Ang kahirapan ng huli ay ilang beses na mas mahirap kaysa sa una. Maaaring siya ay isang kababalaghan ng Golden Jade Race. Hula ng First Elder ng Black-Tongued Lizard Race. Ang Golden Jade Race ay nirerango sa ika-2532 sa 10,000 Ancient Races, at sila ang mga pinuno ng Blue Ocean Bay. Sila ay isang 4.5 bituin na kapangyarihan. Tila, ang mga kababalaghan ng Golden Jade Race ay ang nangungunang mga henyo ng Blue Ocean Bay, at may kakayahan silang pumatay ng mga eksperto na may mas mataas na cultivation. Gayunpaman, halos lahat ng mga kababalaghang ito ay mga demigod. Hindi dahil hindi sila makakapasok sa Heavenly Divine Realm, pinipigilan lang nila ang kanilang lakas at pinagsasama-sama ang kanilang pundasyon upang maging isang mas mataas na ranggo na Diyos. Tila, ang mga henyo na nagawang maging rank 3 True Gods kaagad ay may mas mataas na posibilidad na maging isang sinaunang Diyos. Evil Light Flash. Sinunog ng First Elder ng Black-Tongued Lizard Race ang kanyang Mystic Light Sacred Power at gumamit ng escape technique. Whoosh! Siya ay naging isang itim na guhit ng liwanag at nagsimulang dahan-dahang maglaho sa hangin. Lightning Wing Spatial Flash. Ang pares ng mga pakpak sa likod ni Zhao Feng ay agad na naglabas ng nakakasilaw na iskarlate gintong kidlat na nagtulak sa kanyang bilis sa limitasyon, at siya ay agad na nawala sa paningin. Sobrang bilis. Natigilan si Third Elder. Hindi lamang malakas si Zhao Feng, nalampasan din ng kanyang bilis ang mga demigod. Ngunit walang magagawa si Zhao Feng kung ang First Elder ng Black-Tongued Lizard Race ay tumutok lamang sa pagtakas. Ang First Elder ng Blazing Fire Golden Ship Race ay bumuntong hininga at naisip na si Zhao Feng ay masyadong mapagmataas. Ang lakas ng First Elder ng Black-Tongued Lizard Race ay mas malaki kaysa sa kanya, at siya ay napakatuso. Habang si Zhao Feng ay maaaring talunin siya, napakahirap na patayin siya. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat ang pagkakaiba ng kahirapan sa pagitan ng pagkatalo at pagpatay ng isang tao. Mas maganda sa ganitong paraan. Ang paghabol ni Zhao Feng sa First Elder ng Black-Tongued Lizard Race habang kaya nating patayin ang lahat. Isang malamig at nakamamatay na ngiti ang ipinakita ni Third Elder. Sa dalawang Black-Tongued Lizard Race demigods na naroroon, ang isa ay namatay habang ang isa ay tumatakas. Ang Black-Tongued Lizard Race ay mayroon lamang isang natitirang demigod sa kanilang grupo ngayon, si Bao Li. Malinaw na hindi sila tugma para sa Blazing Fire Golden Ship Race, kaya naging maayos ang lahat. Napatay ang karamihan sa grupo ng Black-Tongued Lizard Race. Tanging si Bao Li at isang maliit na bilang ng mga angkan ang nakatakas. Gago, nakatakas sila. Si Third Elder ay hindi nagbitiw. Isa itong magandang pagkakataon para pumatay ng maraming kaaway hanggat maaari, ngunit wala silang magagawa. Magagawa lamang ng Blazing Fire Golden Ship Race na patayin ang bawat miyembro ng Black-Tongued Lizard Race kung ang kanilang lakas ay ilang tier na mas mataas kaysa sa kalaban. Ngunit ang Black-Tongued Lizard Race ay hindi natugma para sa Blazing Fire Golden Ship Race. Tuwang-tuwa si First Elder. Ang resultang ito ay lumampas na sa kanilang mga inaasahan. Ang Blazing Fire Golden Ship Race ay nanatili upang kunin ang mga samsam sa digmaan at makabawi mula sa kanilang mga pinsala. Siyempre, kailangan din nilang hintayin si Zhao Feng na bumalik. Hindi sila nang ahas na pumunta kahit saan bago bumalik si Zhao Feng. First Elder, sa palagay mo, ang First Elder ng Black-Tongued Lizard Race at si Bao Li ay maaaring sabay na umatake kay Zhao Feng. Biglang sabi ni Third Elder. Mayroong ilang mga miyembro ng Black-Tongued Lizard Race na nakatakas. Kung nakipagkita sila sa First Elder ng Black-Tongued Lizard Race at Zhao Feng sa daan, kakailanganin ni Zhao Feng na harapin ang lahat mula sa Black-Tongued Lizard Race ng mag-isa. Iyon.
Iyon ay isang posibilidad. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni First Elder nang banggitin ito ni Third Elder. Bagamat mayabang si Zhao Fang, kailangan ng Blazing Fire Golden Ship Race si Zhao Fang. Tingnan natin. Tumayo si First Elder at naghanda na pamunuan ang grupo at tingnan kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nakakatakot na pag-agos ng wind lightning ang lumitaw sa di kalayuan. Weng! Shu! Agad na dumating si Zhao Fang sa himpapawid sa itaas ng Blazing Fire Golden Ship Race. Kayong mga tanga, hinayaan ninyong makatakas ang napakaraming kaaway. Kinailangan kong patayin silang lahat. Tumingin si Zhao Fang mula sa itaas. Para siyang Diyos na tumitingin sa mga mortal. Ano? Sigaw ni Third Elder. Una niyang nahulaan na si Zhao Fang ay maaaring inatake ng Black-Tongued Lizard Race, ngunit nagawa ni Zhao Fang na patayin si Bao Li at ang iba pang nakatakas. Anong klaseng halimaw siya? Kasabay nito, isa pang tanong ang lumitaw sa kanyang puso. Namatay din ba ang First Elder ng Black-Tongued Lizard Race? Ang lahat mula sa Blazing Fire Golden Ship Race ay napuno ng pagkabigla at paggalang kay Zhao Fang. Munting kaibigan Zhao Fang, mabuti na lang at ayos ka. Mabilis nating minahin ang mga mapagkukunan at bumalik sa Blazing Fire Golden Ship Race. Puno ng ngiti ang First Elder. Kung mas malakas si Zhao Fang, mas matutulungan niya sa Blazing Fire Golden Ship Race. Ang Blazing Fire Golden Ship Race ay nasa bingit ng pagbagsak sa isang 3-star power, ngunit ngayon, maaari nilang gamitin si Zhao Fang at mapanatili ang titulo ng pagiging isang 4-star power o kahit na mapalawak. Tara na, bumalik ang grupo sa paraan kung saan sila napunta sa ilalim ng utos ng First Elder. Hindi ko akalain na magiging ganoon kalakas si Senior Zhao. Dahil sa kanya kaya tayo nanalo. Hindi pa ako nakakita ng ganoon kalakas na cultivator sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm. Maaaring si Senior Zhao ay isang kababalaghan mula sa isang 5-star na kapangyarihan na hindi sinasadyang dumating dito. Ang mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race ay patuloy na tinatalakay si Zhao Fang sa pagbabalik. Napuno ng pananabik at pagkamangha ang kanilang mga mata. Sa kanilang mga puso, ang katayuan ni Zhao Fang ay lumampas sa 5 elder ng lahi. Siya ang pinakamataas na tao sa ilalim lamang ng patriarka. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa Fire Sea Forest. Ang gawain ng pagmimina ng mga mapagkukunan ay malinaw na ibinigay sa mga mahihinang miyembro habang si Zhao Fang ay nakaupo sa gilid at inayos ang kanyang mga samsam sa digmaan. Ang yaman ng First Elder ng Black-Tongued Lizard Race ay hindi masama, ngunit ang iba ay wala. Si Zhao Fang ay puno ng mga ngiti. Naisip ng First Elder ng Black-Tongued Lizard Race na makakatakas siya kapag ginamit niya ang kanyang Spatial Escape Technique, ngunit iyon ang pinakamalaking pagkakamali niya. Pagkatapos umalis sa grupo, agad na tinawag ni Zhao Fang ang Black Destruction Serpent Dragon at Zhao Wan para tumulong. Ang First Elder ng Black-Tongued Lizard Race ay walang paraan upang mabuhay. Little Black, ito ay sa iyo. Pinili ni Zhao Fang ang karamihan ng mga mapagkukunan na hindi niya kailangan at itinapon ang mga ito sa Black Destruction Serpent Dragon. Sige. Hindi nagustuhan ng Black Destruction Serpent Dragon ang titulong ibinigay dito ni Zhao Fang, ngunit wala itong magagawa. Munting kaibigan Zhao Fang, maaari na tayong umalis. Ang First Elder ay dumating sa tabi ni Zhao Fang at sinabing may mahinang ngiti. Bahagyang tumango si Zhao Fang. Bukod sa Patriarch ng Blazing Fire Golden Ship Race, si Zhao Fang na ngayon ang numero 1 tao. Hindi rin magiging napakahirap para kay Zhao Fang na sakupin ang 4-star power na ito, ngunit hindi na kailangang gawin iyon. Si Zhao Fang ay walang sapat na oras para pamahalaan ito. Sinundan ni Zhao Fang si First Elder at pumunta upang makita ang True God Skyfire pagkatapos bumalik sa Blazing Fire Golden Ship Race. Patriarch, matagumpay naming natipon ang Skypeel Fire Ginseng at napatay ang lahat ng miyembro ng Black-Tongued Lizard Race doon. Ang 3 demigod. Huminto sandali ang First Elder dahil hindi siya sigurado kung namatay na o hindi ang First Elder ng Black-Tongued Lizard Race. Ang 3 kaaway na demigod ay napatay na lahat. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Zhao Fang habang nakatingin sa True God Skyfire. Ano? Bulalas ng True God Skyfire. Kahit na ang lakas ni Zhao Fang ay napakalapit sa antas ng isang True God,
ang True God Skyfire ay hindi makapaniwala na 3 demigod ng Black-Tongued Lizard Race ang napatay. Nangangahulugan ito na ang lahat mula sa Black-Tongued Lizard Race sa Firesea Forest ay napatay. Mabuti. Munting kaibigan Zhao, tama ako sa pagpili sa iyo. Matapos lumipas ang pagkabigla, ang True God Skyfire ay bumati ng may mga ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, si Zhao Feng ay may malamig na ekspresyon at hindi gumagalaw. Ito ang bayad sa pagtulong ni Little Friend Zhao. Pagkatapos ay ibinigay ng True God Skyfire ang isang interspatial ring. Ang resulta ng labanang ito ay lumampas sa inaasahan ng True God Skyfire. Ang isang substandard God weapon ay hindi sapat. Salamat. Kung ang Blazing Fire Golden Ship Race ay may anumang kahirapan sa hinaharap, tiyak na tutulong ako. Kinuha ni Zhao Feng ang interspatial ring at nagpaalam sa True God Skyfire. Patriarch, ang lakas ni Zhao Feng ay malamang na umabot sa antas ng isang rank 1 True God. Sinabi ng First Elder sa isang tame time na tono pagkaalis ni Zhao Feng. Ang kanyang estado ng pag-iral ay umabot na sa antas ng isang True God, at siya ay nilinang din ang isang malalim na pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan. Siya ay karaniwang may divine body ng isang first-rank True God. Ang True God Skyfire ay nagpahayag kung anong impormasyon ang alam niya. Kung iyon ang kaso, maaari nating hayaan si Zhao Feng na tulungan tayong makuha ang Exchange Spiritual Hall. Ang First Elder ay nagkaroon ng isang matapang na pag-iisip. Ang Exchange Spiritual Hall sa Ancient Desolate Realm of Gods ay katulad ng Void Ocean Spiritual Palaces sa Nanlin Sea. Sila ay isang lugar para sa muling pagdadagdag. Gayunpaman, ang Exchange Spiritual Hall sa Ancient Desolate Realm of Gods ay nilikha ng iba't ibang puwersa sa loob ng isang partikular na lugar, at ang controller ng bawat isa ay pinili mula sa mga puwersang ito. Mayroong 5 Exchange Spiritual Hall na nakalat sa Skyfeather Island, ngunit mayroong malapit sa 24 na bituin na kapangyarihan sa Skyfeather Island. Isang paligsahan ang gaganapin sa Skyfeather Island tuwing milenyo upang labanan ang Exchange Spiritual Halls. Ang mananalo ay makokontrol ang Exchange Spiritual Hall. Sa madaling salita, ang mga controller ng 5 Exchange Spiritual Hall ay karaniwang ang pinakamalakas na 5 puwersa sa buong Skyfeather Island. Siyempre, ang tubo na nakuha mula sa 1,000 taon ng pagmamayari ng isang Exchange Spiritual Hall ay napakahusay at maaaring baguhin ang kapalaran ng isang puwersa. Noong nakaraan, hindi man lang naisip ng Blazing Fire Golden Ship Race ang pagsali sa kompetisyon. Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Nagsimulang mag-isip ang True God Skyfire. Sa totoo lang, naisip na ito ng True God Skyfire noong nakipag-away si Zhao Feng sa Second Elder, ngunit dahil ito ay isang mahalagang isyu, kailangan niya itong pag-isipan pa. Pumasok si Zhao Feng sa pag-iisa pagkatapos bumalik sa kanyang tirahan. Sa loob ng Misty Spatial World. Shua. Ilang high-grade na substandard God Crystal at mahalagang mga mapagkukunan ang lumutang sa harap ni Zhao Feng. Inilipat ni Zhao Feng ang 5 Elemental Wind Lightning Technique para sumipsip ng kanilang enerhiya upang linangin ang Earth of Wind Lightning. Kasabay nito, nagmultitask si Zhao Feng at naiintindihan din ang maraming iba pang mga bagay. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata makalipas ang 1 buwan. Napakahirap para sa aking Earth of Wind Lightning na gumawa ng anumang malalaking pagpapabuti maliban kung dagdagan ko ang aking paglilinang. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng. Sa katotohanan, maaari na siyang maging Sacred King at pumasok sa Heavenly Divine Realm noon pa man. Ang kanyang lakas ay umabot na sa antas ng isang Rank 1 True God, at mayroon na siyang God Tribulation Lightning Sacred Body at Lightning Soul Body. Ang True God Lightning Tribulation ay hindi magiging napakahirap. Ngunit kahit na maging maayos ito, magagawa ko lamang na maging isang Rank 2 True God kung gagawin ko ito ngayon. Umiling si Zhao Feng. Sa totoo lang, hindi masyadong kumpiyansa si Zhao Feng kung maaari pa nga siyang maging Rank 2 True God. Malamang, kung ang isang tao ay maaaring maging isang Rank 3 True God kaagad, ang pagkakataon na maging isang Ancient Ghost ay mas mataas. Iniisip ko kung may nakaabot sa rank 4 o kahit rank 5 kaagad. Maraming inaasahan si Zhao Feng. Ang pagiging isang mas mataas na ranggo na Diyos ay nag-save ng oras at mga mapagkukunan at nagbigay din sa kanya ng higit pang potensyal sa hinaharap.
Kung matutugunan niya ang mga kinakailangan, susubukan ni Zhao Feng na maging isang mas mataas na ranggo na Diyos. Ito ang dahilan kung bakit pinigilan ni Zhao Feng ang kanyang paglilinang at pinagsama ang kanyang pundasyon. King of Gods, Kabanata 1153. Exchange Spiritual Hall. Napakahirap ngayon para sa 5 Elemental Wind Lightning Technique ni Zhao Feng na umunlad, at ang kanyang estado ng pag-iral ay umabot na sa antas ng isang rank 1 True God. Nagpasya si Zhao Feng na itoon ang kanyang focus sa kanyang bloodline power. Malaki ang naitulong ng isang malakas na bloodline sa pagpasok sa Heavenly Divine Realm. Halimbawa, ang nangungunang 200 bloodline sa 10,000 ancient races ay magiging rank 2 True Gods kapag nakapasok sila sa Heavenly Divine Realm kahit na ang pundasyon ng individual ay napakahina. Isa ito sa mga benepisyong dulot ng isang malakas na bloodline. Habang ang perpektong Blood Devil Sun bloodline ni Zhao Feng ay itinuturing na isa sa mga nangungunang bloodline sa Continent Zone, ito ay walang silbi sa Ancient Desolate Realm of Gods dahil ang kadalisayan ng mga bloodline sa Ancient Desolate Realm of Gods ay napakataas. Halimbawa, ang bloodline ng Golden Jade Race, na namuno sa Blue Ocean Bay, ay nireranggo lamang ng 2,000 bagay, ngunit sa parehong antas ng cultivation, ang isang tulad ni Wenloan na may mataas na ranggo na Heaven Sun Battle Race bloodline ay hindi magiging kanilang laban. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng Ancient Desolate Realm of Gods at iba pang dimensyon. Para sa isang tulad ni Zhao Yufei, na may sinaunang bloodline ngunit mula sa mahinang dimensyon, tataas ang kadalisayan ng kanilang bloodline pagkatapos makapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods. Gayunpaman, ito ay limitado lamang sa mga sinaunang linya ng dugo. Ang Imperial Dao bloodline ni Zhao Feng ay hindi nagbago pagkatapos pumunta dito. Whoosh! Dumating si Zhao Feng sa Ancient Dream Realm. Si Zhao Feng ay mayroon na ngayong malaking hukbo ng mga hayop sa loob ng Ancient Dream Realm. Bukod sa Golden Winged Scarlet Tigers, Sky Fire Lightning Ape, Earth Shattering Raging Bulls, at Earth Crystal Race, nasakop din ni Zhao Feng ang ilang mga karera na nireranggo sa 8,000 ng 10,000 ancient races. Ang pinakamalakas ay ang Yao Fire Fox Race. Sila ay nireranggo sa ika-8,030 sa 10,000 ancient races. Gayunpaman, kailangan ni Zhao Feng ng nakakatakot na dami ng mga mapagkukunan upang palakihin ang Beast Army na ito. Ipagpatuloy ang pagpapalawak at salakayin ng Electricity Light Bat Race. Utos ni Zhao Feng habang pinamumunuan niya ang ilang Beast Group patungo sa susunod na target. Nanalo muli si Zhao Feng pagkatapos ng matinding sagupaan. Naalis ang mga mahihinang hayop, at nagawang alipinin ni Zhao Feng ang ilang mas malalakas na miyembro ng Electricity Light Bat Race. Ang Ancient Dream Realm ay maaaring mas malaki kaysa sa naisip ko. Malamang nasa hangganan pa lang ako ng Ancient Dream Realm. Hindi napigilan ni Zhao Feng na hulaan matapos masaksihan ang laki ng Ancient Desolate Realm of Gods. Naramdaman ni Zhao Feng na ang Ancient Dream Realm ay konektado sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ay expand ko paunti-unti. Hanggat hindi ko sinasaktan ang mga karera na masyadong malakas, sa kalaunan ay maaabot ko ang panloob na rehiyon ng Ancient Dream Realm. Si Zhao Feng ay puno ng pananabik. Kung ang hangganan ay naglalaman na ng napakaraming gantimpala, kung gayon ang sentro ay magiging mas mahusay. Whoosh! Bumalik si Zhao Feng sa Ancient Desolate Realm of Gods na may ilang laman at sinaunang bloodline essence. Maraming mga hayop ang namatay sa panahon ng pakikipaglaban para sa teritoryo, at ang kanilang mga katawan ay puno ng mahalagang mga mapagkukunan. Master, bigyan mo ako ng higit pang mapagkukunan, at makakabawi ako sa antas ng isang demigod. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay dumating sa tabi ni Zhao Feng na matako. Naubos na nito ang lahat ng mapagkukunang ibinigay ni Zhao Feng kanina. Pagkatapos ng lahat, ang mga mapagkukunang iyon ay nakuha mula sa Mystic Light Realms at Demigods, kaya hindi ito masyadong mahalaga. Ito ay sa iyo. Kinuha ni Zhao Feng ang ilan sa flesh at bloodline essence at ibinigay ito sa Black Destruction Serpent Dragon. Hindi niya kayang gamitin iyon ng mag-isa. Pagkatapos ay sumulyap si Zhao Feng kina Zhao Wang at Zhao Wan. Nasa peak stage pa lang si Zhao Wan ng Mystic Light Realm, ngunit binalaan siya ni Zhao Feng na huwag magmadali. Pinakamabuting palakasin ang kanyang pundasyon at masira upang maging isang mas mataas na ranggo na Diyos.
Para kay Zhao Wang, siya ay nasa huling yugto ng Mystic Light Realm. Katulad ni Zhao Fang. Higit pa rito, pareho ang kanilang mga bloodline ay mula sa 8 Great God Eyes, kaya ang kanilang mga bloodline ay bumuti matapos makapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods. Dagdag pa sa katotohanan na gumamit sila ng mga sinaunang mapagkukunan upang mag-cultivate, ang kanilang mga bloodline ay hindi mas mahina kaysa sa nangungunang 200 bloodline ng 10,000 ancient races. Mukhang nagbabago rin ang mata ko. Marahan na bamulong si Zhao Fang. Parehong nagsimulang magbago ang Ancient Dream Realm at ang God Spiritual ay mula nang pumasok siya sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ang pagbabago ng Ancient Dream Realm ay napakabilis, ngunit ang pagbabago ng God Spiritual ay napakabagal. Ito ay mahirap kahit na matukoy, at ito ay nagbabago pa rin hanggang ngayon. O sige, pulalakasan ko muna ang bloodline ko. Kinuha ni Zhao Fang ang ilang bloodline essence mula sa electricity light batteries at inilagay ito sa kanyang bloodline. Weng. Inactivate ni Zhao Fang ang kanyang bloodline ng Blood Devil Sun, na naging sanhi ng agarang pamumulan ng kanyang katawan. Bumungad sa kanyang likuran ang isang paikot-ikot na apoy na kulay dugo. Weng. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang bloodline power para maabsorb ang iba't ibang 10,000 ancient races na bloodline na nakuha niya. Hindi naman parang hindi nagbabago ang bloodlines. Hanggat patuloy kong naaabsorb ang kapangyarihan ng ibang mga bloodline, ang aking bloodline ay lalakas at malalampasan ang mga sinaunang bloodline kahit na ito ay hindi isa mismo. Sa puntong ito, ang perpektong Blood Devil Sun bloodline ni Zhao Fang ay lumampas na sa saklaw ng perpektong Blood Devil Sun bloodline ng Tai family. Ang bloodline ni Zhao Fang ay naglalaman ng maraming iba pang mga bloodline hanggang sa punto kung saan ito ay matatawag na isang evolved Blood Devil Sun bloodline, ngunit naisip ni Zhao Fang na ang pangalan na Ancient Blood Devil Sun bloodline ay mas mahusay. Tulad nito, patuloy na pinagsama ni Zhao Fang ang mga sinaunang bloodline sa kanyang bloodline ng Ancient Blood Devil Sun para palakasin ito. Pagkalipas ng isang buwan, mas lalong namula ang katawan ni Zhao Fang. Isang madilim na pahiwatig ng pulang-pula ang lumitaw sa loob ng kanyang katawan, at ang apoy ay mas malakas kaysa dati nang ito ay naglalabas ng isang sinaunang aura. Ang bloodline ay talagang nagiging mas malakas, ngunit ang epekto ay napakahina pa rin. Tumigil si Zhao Fang sa paggamit ng kanyang Ancient Blood Devil Sun bloodline at lumabas sa kanyang bulwagan. Ang Blazing Fire Golden Ship Race ay may halos 20 martial arts field, at maraming miyembro at disipulo ang nakikipag-sparring sa isa't isa. Matapos talunin ang Black-Tongued Lizard Race at makuha ang Sky Pearl Fire Ginseng, ang moral ng Blazing Fire Golden Ship Race ay tumaas, at sila ay nagiging mas malakas. Senior Zhao. Ang boses ni Uncle Ching ay di kalayuan sa bulwagan. Sa wakas ay makikita na natin si Senior pagkatapos ng mahabang panahon. Ngumiti si Yuliner. Maliban sa pagpunta sa larangan ng digmaan noong isang beses, ginugol ni Zhao Fang ang karamihan sa kanyang oras sa pag-iisa, kaya bihira siyang makita ng Green Jade Ship Race. Senior Zhao, pumunta tayo sa Exchange Spiritual Hall at bumili ng ilang resources na kailangan natin. Tila nasa sabik si Liu Yun at nagsalita ng may malinis na boses. Exchange Spiritual Hall. Binigyang pansin ni Zhao Fang ang pangalang ito nang makuha niya ang mapa mula sa Blazing Fire Golden Ship Race, ngunit hindi na niya ito pinag-aralan pa. Ang Exchange Spiritual Hall ay isang lugar para sa muling pagdadagdag na nilikha ng lahat ng puwersa sa loob ng isang partikular na lugar, at maraming natatanging pamilihan doon. Pinaplano naming ipagpalit ang ilan sa mga bagay na hindi namin kailangan para sa ilang mapagkukunan ng paglilinang. Nagpakilala si Yuliner kay Zhao Fang. Laking gulat niya na hindi alam ni Zhao Fang kung ano ang Exchange Spiritual Halls kahit na siya ay mula sa Ancient Desolate Realm of Gods. Kung nagmula si Zhao Fang sa ibang dimensyon, dapat ay isang demigod siya sa pinakamababa. Oh, sasama ako sa iyo pagkatapos. Bahagyang interesado si Zhao Fang sa lugar na binanggit ni Yuliner. Sa totoo lang, bago kay Zhao Fang ang lahat, at gusto niyang maranasan ang lahat. Senior Zhao, pakiusap. Ang ekspresyon ni Uncle Ching ay naging kagalakan, at nagsalita siya sa isang napakagalang na tono. Ang Green Jade Ship Race Trio ay orihinal na nag-aalala tungkol sa pagpunta sa Exchange Spiritual Hall.
Kahit na ang Exchange Spiritual Hall ay karaniwang ang tanging makatarungang lugar sa Ancient Desolate Realm of Gods, sila ay masyadong mahina, kaya sila ay natakot pa rin. Ang Skyfeather Island ay may kabuuang 5 Exchange Spiritual Hall. Ang pinakamalapit na Exchange Spiritual Hall sa Blazing Fire Golden Ship Race ay kinokontrol ng Blue-Eyed Ice Wolf Race sa malapit. Si Zhao Feng at ang Green Jade Ship Race Trio ay dumating sa Exchange Spiritual Hall makalipas ang 2 buwan. Napakalaki ng Exchange Spiritual Hall. May mga palasyo at bulwagan ng bawat kulay at uri sa loob nito, at lahat sila ay konektado sa isa't isa. Hinawakan pa nila ang mga ulap. Isang malakas na hanay ang nakalagay sa paligid ng Exchange Spiritual Hall. Maging ang mga True God expert ay mahihirapang pumasok sa pamamagitan ng puwersa. Mayroong pasukan sa bawat isa sa 4 na cardinal na direksyon ng Exchange Spiritual Hall. Whoosh! Whoosh! Ang mga eksperto ng iba't ibang lahi ay patungo sa Exchange Spiritual Hall. Karamihan sa kanila ay nasa grupo. Senior Zhao, tayo na rin. Pinangunahan ni Uncle Cheng si Zhao Feng at ang kasama niya patungo sa pasukan. 10 eksperto sa huling yugto ng Mystic Light Realm na nagpapalabas ng nakakatakot na aura ay tumayo sa harap ng isang gintong pinto at tinakat ang mga eksperto na pumasok sa Exchange Spiritual Hall. Narito ang iyong mga token. 10 substandard God crystals ang magpapahintulot sa iyo na manatili dito ng 1 araw. Ang mga gwardya ay nagbigay ng mga token na may mga numero sa mga ito sa iba't ibang eksperto. 10 substandard God crystals para sa 1 araw. Natigilan ang mga ekspresyon ni Uncle Ching at ng mga kasama. Halata naman na first time nila talagang pumunta dito. Bagamat katanggap-tanggap ang gastos na ito sa mga eksperto sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm o mas mataas, napakamahal nito para sa lahat ng nasa ibaba nito. Gayunpaman, napaka-curious nila tungkol sa Exchange Spiritual Hall, at isinama pa nila si Zhao Feng. Halatang nahihiya silang umalis na lang kaya 10 substandard God crystals lang ang kaya nilang gastusin. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. 10 substandard God crystals ang buong kayamanan ng isang maagang yugto ng Mystic Light Realm Cultivator sa Continent Zone. Hindi nagtagal ay nakarating si Zhao Feng at ang iba pa sa pasukan. 20 substandard God crystals para sa 1 araw. Tumingin ang nangungunang guard sa Green Jade Ship Race at Zhao Feng bago nagsalita sa malamig na boses. Senior, hindi ba't 10 substandard God crystals sa 1 araw? Agad na sabi ni Yuliner habang nanlamig ang kanyang ekspresyon. Itabi ang 20, 10 substandard God crystals ay napakamahal na para kay Yuliner. Isa pa, may 4 silang tao dito. Nangangahulugan ito na aabutin sila ng 80 substandard God crystals para sa 1 araw. Kung sasabihin kong 20 substandard God crystals para sa 1 araw, kung gayon ito ay 20. Agad na nagpakawala ng matinding pressure ang malaking guard at pinigilan ang 3 Green Jade Ship Race, dahilan para manginig ang kanilang mga katawan. Malinaw na nakikita ng gwardya na sila ay mula sa Green Jade Ship Race, na isang mababang 3-star power. Mayroon lamang isang paunang yugto ng Mystic Light Realm mula sa pangkat ng Green Jade Ship Race sa harap niya. Ang dalawa pa ay isang Peak Void God Realm at isang Great Origin Core Realm. Bagamat hindi niya masabi ang paglilinang ng tao, ang taong ito ay hindi masyadong malakas. Mapapatay niya ang lahat ng mahihinang langgam na ito sa isang suntok lamang. Hihihi. Kahit isang Great Origin Core Realm ay nangangahas na pumunta dito. Hindi nila alam kung paano nakasulat ang kamatayan, hindi ba? Ibigay ang bayad o umalis. Maraming mga eksperto sa likod ni Zhao Feng at ng kumpanya ang nagsimulang maging naiinip at nangungutya. Si Zhao Feng ay humakbang pasulong na may kalmadong ekspresyon. Senior Zhao. Labis na napahiya ang Green Jade Ship Race Trio. Gaya ng inaasahan, kahit na ang Exchange Spiritual Hall ay medyo patas, sila ay masyadong mahina. Hindi nila nakuha ang mga karapatang tretuhin ng patas.